Hindi naman inalis ang balat ng hipon, paano kakainin to? Hindi naman ito ginisa na hipon. Lobster ito. Alam mo ba kung ano ang lobster? Sino bang kumakain ng lobster na inaalisan ng bala? Dalhin mo to, alisan ng balat, hiwain ng maliliit. Maglagay ka ng longjing tea leaves, igisa. Longjing tea at lobster, igisa. Bakit hindi pwede? Ang lobster ay long. Ang longjing tea ay long din. Pamilya naman. Matandang baka kumakain ng sariwang damo. Hindi ka ba natatakong mabara? Baby ka o. Masaya ka na bean gayon? Tay, sabi mo sobrang busy ka. Bakit bigla mo akong niyayang kumain? Nag-aalala lang ang tatay mo sa pag-asawa mo. Gusto kong pag-usapan ulit. Ano pa ang pag-usapan? Desidido na ako. Pakakasalan ko si Maminse. Ikaw ang anak na babae ng Zhongde Group. Maganda ka. Matatalino ka. Bakit mo gustong pakasalan? Ang batang tu? Layo ka. Lumingon ka. Tay, sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Una sa lahat, si Maminze ay hindi tambay. Siya ay isang matagumpay na young entrepreneur sa Yongsheng. Matagumpay? Puro porma lang yan, manloloko. Marami na akong nakita sa negosyo. Hindi mo ako maloloko. Tay, may malaking proyekto siyang pinapatakbo ngayon, sinabi na niya sa akin. Pero hindi ko pa masasabi sa'yo, pero sa hinaharap ang kanyang kumpanya ay mas malaki pa sa Zong Group. Kalokohan. Gusto pa akong pantayan? Sa negosyo, manloloko siya. Sa babae, manliligaw. Alam ka o lahat yan. Babalaan kita. Kung pakakasalan mo siya, babaliin ko ang mga binti mo. Sige, bugbugin mo na ngayon. Kung hindi mo mabali, tatalon ako mula rito. Hahanapin ko ang asawa ko. Zhou Shanshan, huwag ka nang mag-arte. Marami nang nanasan ang tatay mo. Pasay kabubuti mo lang to. Ayon sa batas ng pag-aasawa, hindi dapat mong himasok ang mga magulang sa kalayaan ng anak sa pag-ibig at pag-aasawa. Lumaki ka na, naging matalino ka na, sabihin mo nga sa akin. Alin sa batas ng pag-aasawa ang nagsasabi niyan? Ang pag-aasawa ay dapat na buong kusang loob ng lalaki at babae. Hindi dapat pilitin ng isa ang isa. O manghimasok ang sinumang ikatlong tao. Wala namang binanggit na magulang. Sinumang ikatlong tao, naiintindihan mo? Ikaw ang ikatlong tao. Sa aming pag-aasawa. Kalokohan. Huwag ka nang magsalita pa. Magkakamay at magkaisip kami ni Maminse. Mahal niya ako at mahal ko siya, at saka pumayag na ang mga magulang niya. Sa susunod na linggo, pupunta ako sa Yongsheng para pag-usapan ang kasal. Huwag kang mag-aksaya. Pumayag ang mga magulang niya, ngunit nandito pa rin ang mga magulang mo. Bakit mo sinasabing hindi papayag ang nanay ko? Ikaw noon, isa ka ring tambay. At gumamit ka ng mga paraan para mahalin ka ng nanay ko, di ba? Bakit hindi ka pumunta sa mundo ng nanay ko at lumuhod para magtanong? Kung papayag ba siya o hindi? Chansan, ano ang gagawin Montag? Huwag kang lumapit. Paalam na, tatay. Zu Shansan, bumalik ka rito. Ano ang hinihintay Montag? Sugurin Montag na siya.
Hindi pwede. Matutukoy ang lokasyon ko kung gagamit ako ng cellphone. Hoy, Minze, ako to. Nag-away kami ng tatay ko. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Sa Yongsheng, sa pinakamalapit na biyahe. Salamat. Miss, hindi mo kailangan lumapit ng ganyan para tingnan ang mapa. Pakitandaan ng lahat ng pasahero, ang biyahe mula Binhai patungong Yongcheng. Barko 361, nagsisimula ng mag-check-in. Pumunta sa gate 3 para mag-embark. Ang biyahe patungong Huanyao Island, barko 316 na, nagsisimula ng mag-check-in. Pumunta sa gate 4 para mag-embark. Miss. Huwag kang alis. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi. Huwag kang sumiksik. Ako. Paumanhin. Ang upuang ito ay akin. Ropito, City. Akin yan. Eksakto, Ropito, City. Mali ang araw na inisip mo. Bukas siguro ang tiket mo. Kakabili ko lang sa ticket window. Isang taon na ang nakalipas. Tinukoy ko na ang araw na ito. Hindi ka naman naglabas ng tiket noong nakaraang taon. Barat na lalaki. Buti na lang bakante ang CPA, bahala ka kung upo ka o hindi. Hoy, miss, pupunta ka sa isla para maglibang? Lasiw. Nasaan ang boyfriend mo? Mag-isa ka lang. Mag-ingat ang isang babae kapag naglalakbay ng mag-isa, pero ligtas naman sa isla. Huwag kang mag-alala. Kung may problema ka, hanapin mo ako. Ito ang business card ko, Sugaliang. Ako naman, mas tanga lang ng kaunti kaysa sa kanya, hindi masyado. Ako'y may munting negosyong panturista sa isla. Libreng gabay sa buong biyahe, totoo. Bigyan naman ng konting respeto, di naman ako masamang tao, tayo'y may pinagsamahan. Nga, yung kasabihang kapalaran ang nagdala sa atin sa isang bangka. Narinig mo na yan, DIBA? Magkasabay tayong sumakay, magkatabi pa. Mas malalim pa sa dagat ang pinagsamahan natin. Sige na, huwag ka nang magalit, lumapit ka rito. Oy,
Zeno ka? Kausap ko ang binibini. Bakit ka nakikisali? Boyfriend niya ako. Boyfriend? Ano naman yun? Mag-isa kang naglalakbay. Hindi, may hinahanap ako. May kakilala ka pala dito sa isla. Okay na pag dumating siya. Juan Yao daw. Anong gusto mong kainin? Binibini? Menu. Sa probinsya, walang menu. Pwede kang mag-order ng kahit ano. Special ang seafood noodles namin. Gamit ang sariwang huli mula sa Huanyao daw. Pinakasariwa at sariling gawa naming ang noodles. Gusto mo ba ng isang mangkok? Meron ba kayong braised pork with abalone? Vala. Steamed razor clams with vermicelli, salt and pepper king crab. Vala rin. Ano nang ipa-order mo sa akin? Seafood noodles na lang. Isang mangkok ng seafood noodles. Naubos na ang seafood noodles. Pasensya na. Pa sa almusal bukas to. Pwede Montag bang tizin muna? Kainin mo na lang yung sakin. Anong klaseng restaurant to? Seafood noodles lang ang meron? Yung noodles, di siguradong meron. Dahan-dahan lang. Di ibebenta ng maliit na restoran ang tira. Para ibenta sa'yo bukas bilang luma. Bigyan na lang kita ng konti. Ay, kainin mo na lang yang sayo. Hoy, sabihin ko na. Dito palit at lalong diregalo. Ipinagbibili ko to sa'yo. Binalik ko na ang hipon, dapat may diskwento tong noodles. Esensya ngayon. Bukas may bagong supply. Pupunta ka ulit, may lobster, may abalone. Siguradong masisiyahan ka. Malapit ba ang tinitirhan mo? Nakalimutan ko ang problema sa tirahan. Saan ako matutulog ngayon? Magaling ang palasa ni MS Chu. Napili mo ang aming Huayu Alis. Maganda ang lokasyon ko. Mula sa bawat kwarto, makikita ang dagat. Maganda ang serbisyo, mababa ang presyo sa buong isla kapag napalampas mo ito. Wala nang ibang ganito. Pero ngayon, puno na ang lahat ng kwarto. Tingnan mo, may kwarto pa dyan. Ito ay para sa ginoong ito. Ako ang nag-book isang malaking kwarto. Pakiusap, may bahay, mali ang sinakyan kong bangka, gabi na. Bago dito, hayaan mo akong matulog dito ng isang gabi. Hoy, may bahay, maganda ang negosyo. Puno na naman ngayon. Salamat sa iyo. Bakit kayo na naman ang dalawa? Magkakilala kayo? Matagal na kaming magkakilala, mula sa Binhay hanggang Huanyao. Magkasama na sa buong biyahe. Bakit nag-away pa rin? Tapos na ba may bahay? Ay, mag-asawang ito, mula pa sa hapon sa bangka. Nag-away na, malaki ang ulo ng Ginoo. Hindi masaya ang binibini. Mula sa harap hanggang sa likod ng bangka. May bahay, tulungan mo ako. Ginoo, ang apelido mo ay Liang Shanbo. Pinipini, ang apelido mo ay Su Yingcai. Liang Shanbo at Zhu Yingcai. Parang magkatulad na ibon at paru-paro. Nakarehistro na dito. Sige, Mag-asawang nag-away, sa kama nag-away, sa kama din nagkakasundo. Sige na.
Ay, sige na. Huwag na kayong mag-away, sige na. Sa susunod na lalabas, kailangang magplano ng maayos. Ako ang sinasabi ko, Ako ang sinasabi niya. ikaw na ang maligo. Gamitin mo ito. Hindi ba ito ayos na? Ang layang na ito mukhang hindi masamang tao. Pero kailangan pa ring mag-ingat mamaya. Ako ang magsasabi na sa sahig ako matutulog. Ang kurtinang ito. Maganda ang kanyang ideya. Ang pula ng mukha. Hindi naman dahil sa pagligo. Mainit ang tubig. Maliligo na ako. Magpakilala tayo. Ako si Len Xiangyu. Isang programmer. Ikaw, Ako si Zhang Xiaoqi. Freelancer. hindi ba sabi ng may bahay, Zhu ang apelyido mo? Huwag na, gabi na, matulog na tayo. Pasensya na, wala akong ibang ibig sabihin. Kaming mga programmer. Araw-araw nakaharap sa computer screen, nasusuka na sa liwanag. Sa gabi, gusto kong patayin ng ilaw, layuan lahat ng liwanag. Pero okay lang. Akala ko, rito sa kwarto, maririnig ang tunog ng alon. Miss Zhang, bukas nandito ka pa ba? Pasensya na sa abala ngayon. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Bukas, lilipat ka na ba? Tutuparin mo ha. Hindi ako naparito para magdulot ng gulo. May mas mahalagang bagay ako. Huwag kang mag-alala, bukas ng gabi, hindi ako matutulog dito. Zhang Xiaoqi. Zhang Xiaoqi, gising ka na ba? Umalis na ba? Umalis na ba? Mabuti na rin. Hindi siya bagay dito. Mabuti na rin. Hello, kukunin ko ang postcard number 2828. Layang Xiangyu.
Salamat. Aling tindera. Bago kahapon, may babaeng nag-book ba ng kwarto ng mag-isa? Wala eh. Bukod sa iyong single room, magkasama ang ibang mga nag-book. Dalawahan din kayo. Zitsuying tayo Montag. Maga pa lang, umalis na siya ng may backpack. Nak-avay-pi-abi-a kayo? Maaga siyang dumating. Binayaran ang kalahati ng bayad sa kwarto. Cash pa. Bihira na ang gumagamit ng cash ngayon. Tingin ka o. Maganda ang ugali ng babaeng iyon. Matalino rin siya. Huwag ka nang magpili-pili. Natikman mo na ang iba, dapat kontento ka na. Ang hinihintay ko. Miss, nakabalik ka na pala. Ayan na ang hinihintay mo. Sabi ko na nga ba? Pagdating sa isla namin, hindi isang gabi lang ang titigil. May bagyo sa Binhay sa mga susunod na araw. Kanselado lahat ng flight pabalik ng Binhay. Hindi na ako makakauwi. Aling tindera, may bakante pa bang kwarto ngayon? Ziga na. Huwag na kayong magtampuhan. Nasaan na kayo? Huanyao Island. Ang Santorini ng Sina. Alin nice ba ang Santorini? Pinakamagandang lugar sa Greece. Huwag kayong malungkot. Ziga na. Mac enjoy kayo. Huy, dumating na tayo sa bagong tourist spot. Bilis. Baba na kayo. Bilis, baba na. Hindi walang kwenta ang pangalan ng Huanyao Island. Tingnan ninyo ang isla. Puno ng mga halaman at puno. Kumakalat sa buong bundok. Sa buong taon, mabango ang simoy ng hangin. Kapag tiningnan mula sa itaas, ang hugis ng buong isla ay paang isang ibon sa dagat na nakabuka ang mga pakpak at handang lumipad. Halika, tingnan ninyo. Narito tayo ngayon sa hilagang bahagi ng bangin. Sa harap mismo ng templong ito, tingnan ninyo ang malayong bato, paang palad ng isang monghi. Amitabha. Tapos na ba kayong kumuha ng litrato? Kung tapos na, magtungo na tayo sa susunod na pasyalan. Halika, bilisan natin. Halika, tingnan ninyo ang batong iyon sa malayong matarik na bangin. Parang asawa ng isang mangingisda, sa hangin at alon ng dagat. Tumitingin ng may pagmamahal sa kalaliman ng karagatan. Naghihintay sa pagbabalik ng asawa at ng bangka. Kaya ang batong ito ay tinatawag na, bato ng naghihintay na asawa. Sej, tingnan ninyo. Ang parolang ito ay kayamanan ng ating isla ng bulaklak at ibon. Itinatag ito noong 1870 sa panahon ng dinastiyang Qing. Mahigit 150 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, itinayo ito ng mga Ingles upang gabayan ang mga barko sa gabi sa ruta mula sa bunganga ng Yangtze River patungo sa karagatang Pasipiko. Ano ang iniisip mo? Umiiral na ang parolang ito ng mahigit 100 taon. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Mas maunlad siguro ang tanawin dito kaysa ngayon. Mga malalaki at maliliit na barko. Sa patnubay ng parola, pumapasok sa bunganga ng Yangtze River. Nagdadala ng kayamanan. At mga taong naghihintay at nangangarap. Isang anak na babae ng tagabantay ng parola. Iniligtas niya ang isang pintor na nakaligtas sa pagkawasak ng barko pagkatapos ng bagyo. Magkasama sila sa malungkot na parola araw-gabi. Ginuhit ng pintor ang pagsikat ng araw, iginuhit ang dalaga. Itinuro naman ng dalaga sa pintor kung paano makinig sa tunog ng mga alon. Pagkatapos umalis ng pintor, nangako sila kahit hindi na muling magkita. Sa taunang anibersaryo ng kanilang pagkikilala, titingin sila sa parola mula sa kani-kanilang lugar. At sa araw na iyon, ang liwanag sa parola ay pinakamaliwanag. Parang nabigo kang makita ako ngayon. May hinihintay ka bang tao? Ang mga sinasabi mo ay alamat lamang. Ang parola ay hindi magandang lugar para maghintay ng tao. Mabuhay!
Mabuhay. Umupo kayo ng comfortable. Kayong dalawa, umupo kayo rito. Pupunta muna ako sa banyo. CJ. Salamat. Zushanshan. Gutom na gutom na. Zhang Xiaoqi. Kung gutom ka na, kain ka na. Boss, isa pang order ng salt-baked na hipon. Heto, kumain ka ng malaking hipon. Ang sarap nito, mainit-init pa, kain na, kain na. Mahirap magbalat ng hipon, mas maganda yung peeled na. Nga, mas maganda kung walang shell ang hipon, mas madali. Gusto kong sabihin, kahapon, binato ko sa'yo ang hipon. Hindi dahil mahirap magbalat. Iniwan mo sa akin ang noodles, talagang inalagaan mo ako. Talagang hindi dahil tamad ang kamay, ayaw ng abala. Hindi ka naman kumakain ng hipon dati. Minsan kumakain din, kasama ang shell at laman, sabay-sabay. Mula ngayon, buong puso akong may pagkakatali. Hindi ko tatalikuran ang kalayaang parang sa Diyos. Kung handa ka para sa Kanya, dapat malinaw sa'yo. Kung magpapasya akong mahalin ka, Yanan, mali ata ito. Hindi ba dapat kung balak mong mahalin ang isang tao? Dapat mong isipin ng mabuti kung handa kang buong puso na talikuran. Ang kalayaang parang sa Diyos at pagkatapos ay magkaroon ng pagkakatali. Sino ba talaga ang dapat pakinggan? bahala na, pareho namang tama. Tama naman kahit paano. Humalik na zina Liang Shanbo at Su Yingtai. Masaya ba ang inyong paglalakbay ngayon? Ang aming Huanyao Island ay isla ng romansa. Isla ng pag-ibig. Bukas, alis ka na ba para tumira sa labas? Salamat sa landlady, uwi na kami para magpahinga. Ang aming hostel ay gasolinahan ng pag-ibig. Bumalik kayo sa inyong kwarto. May inihanda kaming misteryosong regalo. Siguradong magugustuhan ninyo. Sige, salamat. Lene. Salamat sa landlady, tulong sa oras ng pangangailangan. Biro lang, huwag kang mag-alala, tulad ng dati. Ikaw muna ang maligo. Tapos na ako, ikaw naman. CJ. Huwag kang mag-alala, ikaw na dalaga, hindi ko kayang pantayan. Ano ang ibig sabihin? Emna Zhu, hinahanap ka ng tatay mo. Kasalanan ko, nagkamali ako ng barko. Naipit sa maliit na islang ito. Hindi ko alam kung ilang araw pa ang kailangang tiisin. Nawawala ang mahal na anak na babae. Tiyak na nag-aalala ng husto ang tatay mo. Ayaw ko rin nito. Pero kailangan kong magkaroon ng kalayaan, kalayaan sa pagkilos. Kalayaan sa pagpili ng kasal. Kailangan kong magpakasal. Si Maminse ang pakakasalan ko. Ano sa tingin mo, suportado mo ba ako? Ako. Naman, suportado kita.
Hay naku, programmer ka lang. Bakit hindi kita susuportahan? Pwede naman. May sariling hangarin at malayang pangarap. At sa totoo lang, naiinggit ako sa'yo. Ang tapang mo, hinahabol mo ang pag-ibig mo. Yun din ang gusto kong gawin. Kaya tulungan kita umalis sa Huanyao. Para hanapin ang nobyo mo sa Yongcheng. Sabi mo yan ha. Usapang lalaki. May balita ba? Boss, kaninang tanghali, ang phone ni Shanshan. Pansamantalang nakabukas. Bumili ng inumin sa convenience store. Saan? Parang SA Huanyao Island. Huanyao Island. Hindi ba pumunta sa Yongcheng? Bakit naman? Pumunta sa Huanyao Island? Evan K.O. Huanyao Island, tinatawag na Love Island. Baka nakita doon si Miss at ang nobyo. Kalokohan. Sinong nobyo? Sinong nag-appoint sa kanya? Boss. Huwag kayong matulog mamayang gabi. Bukas pumunta na kayo sa Huanyao. Bukas, kahit kalkalin nyo ang lupa, hanapin nyo si Miss. Pero boss, wala nang barko ngayon. At may typhoon warning din sa Binhay. Umalis na kayo ngayon, magkotse kayo papuntang Lingang. Tatawagan ka o si Boss Liun gayon. Hihiramin ka o yung yacht niya, maliit lang naman yung lugar. Hindi ako naniniwalang hindi nyo mahahanap, boss. Kung palpak ito, babaliin ko mga binti nyo. Hello, isa pang burger at isang Amerikano. Salamat. Bibili ako ng almusal para kay Liang Xiangyu. Ang bait mo naman. Ay naku, nahuli tayo. Pinadala ng tatay ko. Yung dalawang tauhan niya para hanapin ako. E di pagkatapos kumain, umalis na tayo. Hindi na aabot, nasa hotel na sila. Ano ba? Sinong hinahanap nyo? Kami. Tumahimik ka. May sira ka ba? Tanga ka. Basurang lalaki, walang kwenta. Ako ba ang basura o ikaw ang basura? May sakit ka ba talaga? Sa tingin ko ngayon, may sakit ka nga. Pasensya na, nakakahiya sa inyo. Yung babae kagabi, nagwala. Kagabi pa, ayaw niya akong hawakan. Para bang siya isang dalagang napakabanal. Anong silbi ng pagiging baliw mo? Sino ba ako sa'yo para ipilit na hawakan ka? Hanggang one night stand lang naman to, para kang anghel. Tingnan mo yung mukha mo sa salamin, mukhang bilaw. Nakita mo na bang bilaw na napakaganda? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Wala kang kakayahan. Wala kang pera. Dapat yung kumot na lang ang takip mo. Kahit ipon, di mo kayang bilhin. Nahiya ka pa maghati sa bayan? Hati tayo. Busog na ako, sasamahan pa kita. Sa tingin ko, may sira ang utak mo. Kung hindi mata mo, utak mo ang may sira. Pumunta ka sa Guanyao Island. Umorder ka ng abalon at lobster. Sa Zushan Island ba may abalon? May lobster. Tama ba, Day? Ay, tigil na kayo. Yung magkasintahan kahapon, magkasabay silang dumating sa bangka, mula bangka hanggang tindahan. Nag-away lang sila ng nag-away. Zina. Pasensya na, nakakahiya talaga. Ay, yung boses ng babaeng yon, pa ang boses ng dalaga. Ay, yung boses ng babaeng yon, pa ang boses ng dalaga. Miss, kung tapos ka ng maligo, lumabas ka at kausapin mo ako. Huwag mo akong payuhan, wala akong sasabihin sa kanya. Hindi tama ang ginagawa ninyo, parang tigreng inayan. Huwag mo na siyang pansinin. Miss, hindi sa kanya, sa akin. Makita lang kita, isang salita. Sino ka naman? Nakatayo ka pa sa pinto ng banyo. Paano ako lalabas? Umalis kayong lahat. Pasensya na sa inyo, balik kayo ulit. Hindi sa pagmamayabang, paano mo naisip yon? Hindi mo ba nakita ang itsura nila? Halos mabasa na rin ako. Hindi ko tanong. Anong nangyari? Bakit mo sinabing mukha akong bilaw? Yang mukha mo. Napakaliit ng mukha mo.
Ang ganda ng araw, dapat tuyo na ang damit nila. Sabihin mo, nasagasaan mo na ang mga tauhan ng tatay mo, umuwi ka na. Hindi ka ba pagalitan ng tatay mo? Huwag na. Kahit kaninong kaliwang paa ang gusto, hindi magkakamali ang tatay ko. Bigyan mo ako ng kanang paa. Isda bang dilaw o beltfish ang hinuhuli mo? Beltfish, di nahuhuli yan ng bingwit, lahat ng beltfish. Nakatira sa kailaliman ng dagat, di kami nahuhuli sa pampang. Bobo, Akala ko, simpleng programmer ka lang, ang galing mo pala. anong galing? Wala yan. Ayoko lang maging tipikal na techi. Gusto kong makalaya at lumapit sa kalikasan. Tingnan mo yung ibon. Minsan, parang ako yon. Ganon din ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong tulungang manghuli ng starfish? Starfish, Noong bata pa ako, sabi ng tatay ko, anak, kung gusto mo ng bituin sa langit, kukunin ko yan para sa'yo. Pero, di naman talaga makukuha ang bituin sa langit. Pero baka yung sa dagat, pwede. wala pa akong naririnig na nakahuli ng starfish. Pero dahil ikaw si Zhu, sige, subukan natin. Anong gusto, Enyo? Ang galing mo, ang dami mong nahuli. Boss, pwede bang gamitin ang kusina? Ako na ang magluluto. Gagawa ako ng braised fish, babayaran ko ang pagpapaluto. Sige, Vida. Marunong kayong magluto. Mali ka na naman, akala mo ba puro keyboard lang ang alam ng programmer? Nga pala, boss, pahiram naman ng hipon, di yan mahuhuli. Sige, libre na yan. Salamat. Huwag na. Kailangan. Baka sabihin nila, ayaw mo siyang bigyan ng hipon. Tulungan mo akong magbalat ng hipon. Sige, ikaw ang masusunod. Tikman mo kung gusto mo. Masarap. Parang sa Michelin-starred restaurant. Sobra naman yan, pangkaraniwan lang ang luto ko. Sariwa lang kasi ang sangkap. Huwag kang mahiya, sabi nila, marunong magluto ang mga lalaki sa baybayin. Mabait at maalaga. Kilalang kilala ang mga lalaking taga-baybayin. Isipin mo, kumikita ng kaunti, nag-i-enjoy sa hangin. Tumitingin ng ibon, nangingisda, kumakain ng seafood. Yan ang buhay. Wala namang malalaking pangarap. Bakit kailangan pang magkaroon ng malaking pangarap? Ang mga kabataan, dapat mag-focus sa career. Kumita ng malaki, magtagumpay. Tapos, Pwedeng mag-relax na, mag-enjoy sa dagat at kumain ng seafood. nakakain na ako ngayon. Si Maminze. Isang young entrepreneur na patuloy na nagsusumikap. Tingnan mo. Ito yung kanya mo. Alaynan. Manloloko Tong Tong 2 Scammer. Ginagago tayong mga probinsyano ni Maminsi. Nung nakaraan, may dala siyang mga tao sa isla namin. Sabi magtatayo daw ng ano. Sina, ano kaya yun? Santorini. Kayat ono pa yen. Mukha siyang mayaman. Gusto raw magkasundo sa amin, magpapademolish. Malaki raw ang ibibigay. Di ba maganda yon? Hirap kumita sa maliit niyong tindahan. Mahirap kumita. Anong maganda? Muntik na, kaumaluko. Walang pera talaga si Maminsi. Wala siyang lisensya, saka. Wala siyang permiso mula sa munisipyo. Puro salita lang. Sabi malaki ang ibibigay. Pero galing lang pala yon. Hating bayad. Wala talaga kaming makukuha. At saka, maraming patibong sa kasunduan. Inaabuso tayong probinsyano, di raw alam ang batas. Yan ang sinabi sa amin ng mga opisyales. Buti nagapan, baka naskem na naman. Tama na, wag na. Miss, gusto mo pa ng ano? Busog na. Gano'n na kayo katagal magkakilala? Paano kayo nagkakilala?
Sa pagkain, nagkagusto agad sa akin. Nagligaw na lang. Kilala mo ba talaga siya? Anong pangalan ng kumpanya? Songkay Okade. Basta may isang letra. Nakapareho ng kumpanya ng tatay ko. Sabi niya, di aabot ng 5 taon, lalampasan na ng kumpanya niya. Ang Zong Group. Ano yan? Kayang pantayan kumpanya ng tatay mo? Iba ang sistema nila. Di mo ba alam yung overtaking? Kahit scammer daw para sa tatay ko, para sa akin. Ayaw niyang iwan ko siya. Ano ang pangunahing negosyo ng kanyang enterprise sa silangang China o Binhay? Ba't ang dami mong tanong? Basta mahal niya ako. Laging nasa negosyo ang tatay ko. Nakakainis na. May nararamdaman ako, kailangan kong sabihin. Tama ang tatay mo. Baka hindi para sa'yo si Maminse. Isa siyang matagumpay na young entrepreneur na nakapag-cover pa ng magazine. Pwede mo magsinungaling? Marami na ngayon ang gumagawa ng peking pagkakakilanlan sa pamamagitan ng media. Hindi ba totoo ang sinabi ng may-ari ng restaurant kanina? Baka gusto mo pang magtanong sa iba dito sa isla. Bakit mo ba pinakikialaman yan? Ang tatay mo ang tunay na matagumpay na negosyante, marunong tumingin ng tao. Yan ang sikreto ng tagumpay niya. Naniniwala ako sa kanya. Programmer, naiinggit ka lang sa kanya. Anong karapatan mo para humusga sa kanya? Hoy, yung bagong pasok na mag-asawa. Ano pangalan nila? Parang Liang ang apelido ng lalaki. Liang Xiangyu. Yung babae, hindi ko alam. Hindi ba sinabing Liang Shanhua at Zhu Yingtai? Ah, siguradong Zhu ang apelido. Liang Shanhua at Zhu Yingtai. Naktanan. Interesting. Oo, biglang yaman. Pasensya na, hindi dapat kita pinag-initan. Pero talagang gusto kong magpakasal. Ayos lang. Naiisip ko lang. Hindi mo talaga kilala ang taong pakakasalan mo. Dahil lang sa isang uri ng pagkabagabag. At sa tatay mo, parang mayroon kang pag-ayaw at pagtutol. Maagang namatay ang nanay ko. Ako ang paborito ng tatay ko. Napakabuti niya sa akin. Palaging may babae sa paligid niya. Pero bakit hindi siya muling nagpakasal? Siguro dahil sa akin. Lumaki ako sa palad niya. Minsan kapag masyadong mahigpit ang hawak, hindi maiiwasang makaramdam ng kaunting pagka-suffocate. Hindi ibig sabihin ito na lumalakas na ang pakpak, pero talagang gusto ko nang lumipad. Baka maligaw ka ng pugad, mapunta sa pugad ng agila. At kainin ka ng agila. Sige, tama na yan. Ikaw, may gusto ka bang tao? Anong itsura niya? Hulaan ko. Siguro yung mabait, masunurin at malambing na tipo. Pwede kang samahan magtanaw ng dagat at mangisda. Hindi ba't sinamahan mo rin naman ako? Hindi pwede. Mainitin ang ulo ko, bigla na lang sumasabog. Noong unang araw natin dito sa isla, parang may hinahanap ka. Lumitaw na ba siya? Maaga na, matulog na tayo. Halika, dito ang Sea View Lounge. Nakikita ang magandang tanawin ng mga isla ng Sadle. Mga magkasintahang nagmamahalan, dito na kayo para magpa-picture. Tingnan mo doon, may tagak.
Xiang Yu. Nakita mo ba si Ginoong Liang? Kanina nandito pa siya. Baka pumunta na siya sa ibang lugar. Xiang Yu. Ayos lang, miss. Sama-sama tayong umalis. Xiang Yu. Alis na tayo. Hoy, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Natatakot ako na mauhaw ka, kaya bumili ako ng soft drinks para sa'yo. Gusto ko na huwag kang umalis, dito ka lang. Sige, alam ko na. Ikaw ngayon talagang ikay isang dalagang mayaman na. Boss Ju, huwag kayong mag-alala. Ligtas si Shanshan at kasama ko siya. Sino ka? Nasaan ka? Nasa isang magandang isla kami ni Shanshan. Hindi ba ang apelido ng nobyo? Bakit Liang na naman? Mapanlin lang. Sino ka? Ako ang nobyo ni Liang Xiang Yu Shanshan. Inanong ko na, sabi niya, pansamantala ay ayaw niyang makipag-usap sa inyo. Bastos. Gago ba tu, kinitnep ba niya si Shanshan? Inanong ko na, sabi niya, pansamantala ay ayaw niyang makipag-usap sa inyo. Sabihin ninyo sa Departamento ng Pananalapi, bukas, magpadala muna ng 100,000 pesos sa account na ito. Hintay, ipapadala ko sa inyo ang account number. Opo, boss, pero baka manloloko itong tao na ito? Baka hindi lang manloloko, kundi isang kidnapper pa. Ang buhay ni Shanshan ay nasa kanyang mga kamay. Hindi ba dapat mag-report sa pulis? I report as a police? Paano kung malaman nila at tatayin ang bihag? Anong naisip Montag? Opo, boss, pero itong kidnapper na ito, hanggang ngayon, wala pa namang hinihinging labis na kahilingan. Kung talagang maibabalik ng 200,000 pesos ang anak ko, bibigyan ko pa siya ng 400,000. Ang kinatatakutan ko, baka kasapwat niya si Shanshan. Anong ibig mong sabihin? Kung ang pagtakas ng dalagang mayaman ay para magpakasal, kung hindi kayo papayag, baka kahit gaano karaming pera, ay hindi na siya magbabago ng isip, lalo na't ang ugali ng dalagang mayaman. Tama ka. Ganito, kontakin Montag ang Yongsheng. At ipatawag si Maminzi dito. Ay, itong lalaki, nakita niyo ba siya sa isla? Mga turista, ito ang pinakamataas na tuktok ng Huanyao Ilan. May kuweba ng baboy sa tabi, at sa harap, may grupo ng mga sinaunang puno. Tara na, bumaba na kayo. Alis na tayo. Jitsan, medyo pagod ako, ikaw na lang. Okay ka lang ba? Ikaw na lang. Sige, mauna na ako. Esan, Ginoong Liang, nakita kong mahilig ka sa pagsikat at paglubog ng araw. Halika, sumama ka sa akin. Sa tuktok ng bundok na ito, makikita mo ang paglubog ng araw. At ang pinakamagandang tanawin ng paglubog ng araw sa buong Jiaoshan Archipelago. Kaya tayo. Sakay na. Bilisan. Nakaupo na ba ang lahat? Alis na tayo. Ay, parang kulang pa ng tao ah. Hindi kumpleto na tayo. Maaga na, magmadali na tayong umuwi. Esan. Xiang Yu. Sabi ni Ginong Liang, lumabas siya. Pinauwi na lang kita sa hotel. Hindi totoo yan. Hindi niya ako iiwan. Para.
Sa oras na ito, wala nang sasakyan. Baka hindi na tayo makauwi sa hotel ngayong gabi. Sandali lang ha. Uwi na ako, kain na tayo. Ano ito? Tingnan mo kung ano ito. Hawakan mo. Saan galing ang isda? Akala mo ba, ang mga engineering student, coding lang ang alam? Iilan, ingat, mainit. Masarap ba? Ang mga isda at hipon dito, mga lokal na produkto. Pinakasariwa at pinakamasarap. Sa susunod na lang talaga. Ngayon, hindi ko talaga kayang magluto ng lobster para sa'yo. Okay lang, sa susunod na lang. Sige, may utang ako sa iyong isang kainan. Pagkatapos natin umuwi, siguradong ililibre kita ng malaking hipon. Kain na, kain na. Alam mo ba, dito mo pinapanood ang Blue Tears. Blue Tears. Ayon sa mga lokal, tuwing gabi mula Mayo hanggang Agosto. Kapag maganda ang panahon at umiihip ang hangin hilagang kanluran sa dagat. Nagliliwanag ang dagat sa lugar na ito. Parang mga asul na luha. Ano naman ang paliwanag ng mga engineering student? Siguro yung mga dinoflagellate at sea fireflies ang nagbibigay liwanag. At nagre-react sa pag-alon ng dagat, optical reaction yon. Ano naman yung paliwanag ng mga nature lover? Sabi nila, kailangan maniwala sa pag-ibig, maniwala sa pag-ibig. Para makita mo ang fluorescent sea. Parang ang hirap naman noon, sobrang hirap. Bakit naman mahirap? Kailangan lang ng tiwala sa sarili. Tingnan mo. Ano yun, yung malabo-malabo? Bughaw, di ba? Yan ba ang Blue Tears? Meron ba? Hindi yon Blue Tears. At saka, hindi ka ba nilalamig? Hindi, okay lang ako. Pasensya na ngayong gabi, wala tayong tabing o kortina. Okay lang sa akin. Sa totoo lang, simula pa lang. Ikaw yung nahihiyang makisama sa isang estrangherang babae sa iisang bubong. Di ba? Bakit ako mahiya? Isang mayamang dalaga ka. Swerte ko nga to. Huwag kang magbiro. Pero, dati ba, nakaranas ka na bang matulog sa kalikasan? Sa ilalim ng malawak na langit. Yung may tent, di yun kasali. Meron, 1 o 2 beses. Sino kasama mo? Mag-isa lang ako. Hindi ako naniniwala. Ano na hindi paniniwalaan dyan? Ngayon lang to, dati, madalas akong mag-travel kasama ang tatay ko. Nakatira na ako sa mga pinakamagagandang hotel sa buong mundo. Naalala ko, nagpunta kami ng Treehouse Hotel sa African Savannah. Pwedeng buksan yung skylight. Makikita mo ang kumpletong langit na puno ng bituin. Pero iba pa rin to ngayon. Ngayon, pakiramdam ko, buong mundo ay humaharap sa akin. Langit, buhangin. Alon. At ikaw. Ang ganda talaga ng mga sinabi mo. Para sa amin. Mga mahirap parang wala kaming pagkakataon na makita yon. Pero may isa ring hindi magandang bagay. Ano iyon? Yon ay, sa kalagitnaan ng gabi, may mga alimango na pwedeng kumagat sa mga daliri ng paa mo. Ha? Hahaha, takot ka talaga, no? Mga binata, wala ba kayong pera pang hotel o ano ba? Bakit kayo dito natulog magdamang? Naku, lolo, naligaw kami kagabi. At ang ganda pa ng tanawin sa tabing dagat. Kaya naisipan namin dito na lang magpalipas ng gabi. Maalinsangan sa tabing dagat, lalo na sa gabi, madaling magka-arthritis. Kaya dapat makingat. Kuya, nakatira kami sa Matat Lodge. Uuwi kami pagkatapos. Nasa Timog Ao ang Matat Lodge. Nasa hilaga ng isla ito. Pupunta ako sa post office sa munisipyo. Kung ayaw niyong sumama,
Sumakay na lang kayo sa bangka ko. Hatid KO. Pa makita nyo ang buong isla. Ayos yan. Salamat, Lolo. Anong tawag sa inyo? Fan ang apelido ko. Mangingisda na ako ng mahigit 30 taon. Tawagin nyo na lang akong Lao Fan. Nakatira ako dito sa isla. Kung kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. Sige, salamat, Laufan. Magkasintahan kayo, di ba? Matalas ang mata ko, bagay kayo. Kitang-kita ko, pa kayong ginawa para sa isa't isa. Salamat. Aalis na kami. Tanong ko lang, binuksan na ba ang biyahe ng bangka papuntang Binhay? Nakabukas lang, meron pang isang biyahe ngayon, gusto mo? Medyo biglaan ngayon, wag na lang. May isa pang biyahe bukas ng umaga. Bukas na lang. Ano yan? Tapos na ang bagyo, binuksan na ang biyahe. Kailan? Bukas ng umaga. Magpahina ka ng maaga. Dalawang oras din ang biyahe papuntang Binhay. Kumain ka ng agahan bago umalis. Baka magutom ka sa biyahe. Pero huwag masyadong busog. Baka malikot ang dagat, masama sa tiyan. Alaynan. Magbaon ka ng tubig, mainom sa bangka. Magkikita pa kaya tayo sa Binhay? Siyempre. Pwede tayong mag-usap, may utang ka pa sa akin. Pwede naman mag-transfer sa phone, di na kailangang magkita. Tama ka. Malaki ang lungsod, mahirap magkita. Pero pag nagpakasal ka, lilipat ka ba sa Yongcheng? Anong nangyari? Alam ko, lumaki akong pinalaki ng maalaga, mahina ang kamay, mainitin ang ulo. Di marunong maggawaing bahay, di mo ako magugustuhan, pero hindi na kita kayang mawala. Anong sinasabi mo? Ikaw ay anak ng bilyonaryo, samantalang ako ay... Malaki talaga ang agwat natin. Alam kong may gusto kang iba. Tigilan mo na. Hindi mo naiintindihan. Xiang Yu. Laufan, mula Shenzhen Island pabalik ng Huanyao Island. Gaano katagal? Mga 40 minuto. Bibilisan ko na lang. Maaga pa, baka sarado pa. Mas tradisyonal ito at mas mura. Ito naman, moderno at may brilyante, gusto ng mga kabataan. Ito na lang. Kulang ang pera mo sa account. Kulang. Subukan mo ito. Kulang pa rin. Subukan mo yung tradisyonal. Magkatugma kayo,
Bakit magsisettle? Gamitin mo muna ito. Salamat. Nasaan si Ing Layang? Kayo'y magkasama sa kama, kayo pa ang nagtatanong. Maga pa lang, umalis na siya. Umalis? Babae ka, dapat mahalin mo ang sarili mo. Ikakasal ka na, magsusuot ka na ng wedding gown. Masasaktan ang magiging asawa mo. Hindi dapat ganyan. Hindi, wala. Dito sa Huanyao Island, pag-ibig ang mahalaga. Hindi yung kalokohan ninyo, walang hiya. Ang Seashore Inn ay hotel, hindi motel. Hindi kayo welcome. Ang ganyang bisita, si MR Liang ay tumakas na. Mag-impake ka na at umalis. Ang aming maliit na hotel ay hindi kayang magdusa ng kahihiyan. Huwag na. Means, Biglaan kong naisip, dito na lang sa Huanyao Island ang kasal. Hindi man kasing grand ng sa Binhay. Pero harap dagat, maganda ang tanawin. Romantiko para sa kasal. Napakagandang desisyon. Talagang matalino at malawak ang pangunawa ninyo. Totoo lang. Kung hindi dahil sa pagtatampo ni Shanshan at pagtakas niya dito sa isla, hindi ko sana pinayagan. Ang kasal ninyong dalawa. Pero bata pa siya, madaling maakit, nag-aalala ako sa kanya dito sa isla. Naloko ka na naman, iba? Kisyo ganyan. Mas mabuti pa na sundin na lang ang gusto niya. Naiintindihan kita. Ginagawa ko lang naman ito para mas maaga. Akong makapagpakasal kay Shanshan. Kahit na paloloko pareho. May pagkakaiba pa rin yan, di ba? Huwag kang mag-alala. Magiging mabuti ako kay Shanshan. Nasaan siya? Hindi ba kayo nagkamali ng dinalhan? Ikaw ang nobyo ni MS Ju, di ba? Ikaw yung nag-text sa tatay ko? Sinabi mo pang boyfriend mo siya. Ang gustong umakyat sa puno at maging mayaman. Ay ibang ta. Ano ang ibig mong sabihin? Posma, itong ZMS. Su. Ako ang nag-asikaso sa kanya sa buong biyahe. Kapag naubos ang pera niya, binibigyan ko siya. Kapag nababagot at nalulungkot siya, dinala ko siya sa buong isla. Kahit na may masasamang loob. Na gustong lumapit sa kanya, ako ang humahara.
Sabihin mo na ang totoo. Ano ba ang gusto mo? Binigyan ka na ng 100K ng tatay mo. Hindi ba 200K ang usapan? 200K? Ninakawan mo ang tatay ko. Tapos ako naman ang susunod? Akala mo tagpiatanga ako? Magbabayad na lang ako ng karagdagang 100K. Pa sa isang paa mo. Tawagin ninyo. Huwag. Sige, dagdagan natin ng 100K. Di ba? Mas mabuti pa nga napatayin na lang ang kalaban sa pag-ibig. Di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Yung litrato ay... Oo. Gawin natin ayon doon. Liang Xiangyu. Siya ang nagpapanggap na boyfriend ni Shanshan. At pinagtatrabaho ka pa para lang makuhanan ng pera ang tatay ko. Sobrang sama ninyo. Itatabi ko muna ang paa mo sa iyo. Bibigyan kita ng 4 na oras para hanapin si Shanshan. Kung hindi, huwag mong sisihin kung papatayin kita at itatapon sa dagat para pakainin sa mga isda. Oo. Naku, aking binibini, sa wakas nakita. Naku, aking ginang, sumama ka na sa akin para makita ang tatay mo. Kung hindi, ako naman ang itatapon sa dagat para pakainin sa mga isda. Ano nang pakialam mo? Naku, aking ginang, ano pa ang hinihintay mo? Si MR Liang na yang gwapong yan ang hinihintay mo? Mandidaya lang yan, naglalaro lang sa damdamin ng babae. Magsinungaling ka. Magsinungaling? Alam ko na ang ugali niya. Magkasama kami, napagkasunduan namin kunin ang malaking reward na inalok ng tatay mo. Kung hindi lang ako mas pugi sa kanya. Ako sana ang kasama mo sa kwarto kagabi. Sige na. Huwag ka nang magtampo, ang pinakamahalaga sa'yo sa buong mundo ay ang tatay mo. 2 araw na kaming naghahanap sa'yo, napaputi na ang buhok ng tatay mo. Nagkasakit pa nga sa gali, kaya pinapahanap ka na lang sa nobyo mo. Para hanapin ka. Mahal na mahal ka ng nobyo mo. Pinakiusapan ako na hanapin ka. Halos lumuhod na nga sa harap ko. Totoo yon. Kung hindi ka namin makita sa loob ng kalahating oras, itatapon na ako ng nobyo mo sa dagat para pakainin sa mga isda. Mukhang ayaw na niyang mabuhay. Taana, may pinangako na ako. Saan ka ba nagpunta nitong 2 araw? Nabaliw na ako sa pag-aalala. Kumusta ang pagkain at tulog mo nitong 2 araw? Okay naman, may nag-aalaga sa akin. Mababait ang mga tao sa maliit na islang ito, matatapat ang mga taga-probinsya. Pero ingat pa rin, may mga taong may masamang balak. Shanshan, pakasal na tayo. Ang hirap-hirap kong maghanap sa'yo. At dito pa sa islang ito na tinatawag na Love Island. Hindi ba senyales na ito ng langit, di ba? Si Liang Qiangyu ang pangalan, gustong makipagkita sa'yo. Shanshan, may kaibigan akong gustong makita. Mamaya na lang tayo magpakasal, ha? Ikaw si Liang Xiangyu? Pero, alam ko ang nasa isip mo. Ako ang nagpalabas ng missing person ad, yung 100,000 noon. Naibigay na. Ngayong nakauwi na si Shanshan. Yung natitirang 100,000, malapit na rin maibigay. Boss Ma. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung alam mo na kung sino ako, dapat alam mo rin ang ginawa mo at ang balak mo. Dapat malinaw sa'yo ang lahat. Gusto ko lang magpaalala sa'yo. Pa sa'yo, si Shanshan, ay parang buwan sa langit. Nakita mo na pia. Ang may nakakuha ng buwan, o inaasahan mong lalapit sa'yo ang buwan? Mukhang nagkakamali ka. Iginagalang ko si Shanshan. Wala akong ginawang masama kay Shanshan. At wala rin akong balak na gawin sa kanya. Zanan ga. Isang simpleng babae lang si Shanshan.
Ayokong may kumalat na kung ano-anong sismis, habang bago pa lang ang kasal namin, na makakasira sa malinis na imahe niya. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Siyempre, Yung 200,000 noon, galing sa biyenan ko yon para sa'yo. Ito naman, 500,000. Kanting pasasalamat kay Uling. Sana'y tanggapin Montag. Sana'y burahin mo lahat ng mga litrato mo kasama si Shanshan. Sana'y burahin mo lahat ng mga litrato mo kasama si Shanshan. alam ko na kasama siya. Kailanman. Kaya alam ko rin ang hindi pagkuha ng litrato. Ang pinakamagandang proteksyon para sa kanya. AMEA, kung hindi ka naman pala nang hihingi ng pera. Bakit mo ako pinatawag? Matagal nang gusto ni Shanshan ng isang starfish. Pakibigay mo ito sa kanya bilang pagbati sa kanyang bagong kasal. Gusto mo sigurang makita si Shanshan para bigay mo mismo. At para makapagkwentuhan pa kayo tungkol sa dati, di ba? Hindi na kailangan. Sapat na sa akin ang magagandang araw na. Ginugol ko kasama si Shanshan. Pakisabi mo na lang sa kanya na nagpapasalamat ako. Pakisabi mo ang pasasalamat ko. Ginoong mabuting babae si Shanshan. Ano man ang mangyari, sana'y mabuti ang trato mo sa kanya. Kung hindi, hayaan mo na. Wala namang kung hindi. Boss, hindi naman sa mga niyo. Mukhang masamasan pa sa boss. Talaga bang wala kang ibang intensyon? May binili akong regalo para kay Shanshan noon. Nanghiram ako ng 20,000 mula sa isang mangingisda. Mahirap ang buhay. Sa dagat. At hindi siya marunong mag-mobile payment. Malaking tulong na yon sa akin. Sa pag-alis ko sa islang ito, ayokong may utang na loob. Sa kanya. Kung pwede lang, pahiramin mo ako ng pera. Pagbalik ko, babayaran kita. Sige, oo, walang problema. Basta, huwag mo nang guluhin si Shanshan. Salamat. Sandali. Nasaan yung regalong sinasabi mo? Nasa dagat. Shanshan. Sino yung kausap mo kanina? Isang kaibigan mula sa malayo. Nalaman niyang ikakasal na ako. Kaya nagbigay lang ng pagbati. Tara na. Talagang, Love Island nga. May Civil Registry Office PA dito. At may legal effect pa. Mas maganda pa ito kaysa sa SA Las Vegas. Congratulations sa inyong dalawa. Dala ba ninyo ang mga dokumento? Dala ko na, Tay, dinala ko na para sa'yo. Yung kasal namin bukas, pwede bang magpa-express? ZMS. Suay Takabinhay. Si MR maigaling din sa ibang probinsya. Oo. Ang marriage registration dito ay may legal na bisa. Ayon sa batas, kahit isa sa inyo ay dapat taga Xinjiang. Nagtatrabaho ako sa Zhejiang, sa Yongcheng. Paumanhin, Pero. Ayos lang, salamat sa tulong. Ang problema, MS, Su, Kaoli, Zama, ay pwedeng bumalik sa susunod na araw. SA Bagong. Amendment ng marriage registration rules sa susunod na linggo. Nationwide na ang pagproseso. Pagdating ng panahon, pwede na kayong pumunta sa Huanyao Island para magparehistro. Shanshan, pwede na tayong bumalik sa susunod na araw para kumpletuhin. Hindi na tayo makakalabas. Parang sulat ng babae. Huling sulat. Ano ba ang ibig sabihin ng babaeng yon? Mahal na Ginong Liang. Ako ang kapatid na babae ni Billy. Si Billy ay pumanaw na. Isang buwan na ang nakalipas. Isang taon na ang nakaraan, nagkakilala kayo sa Huanyao Island. Nagustuhan ninyo ang isa't isa, ngunit hindi. Naging kayo. Sinabi ni Billy sa'yo na uwi siya sa Timog para ayusin ang ilang personal na bagay. Nag-usap kayo na. Kung may tadhana, magkikita kayo muli sa Huanyao Island pagkalipas ng isang taon. Ang hindi niya nasabi sa'yo. Ang personal na bagay na yon ay pakikipaglaban sa kamatayan. May malubhang sakit siya, ngunit lumaban siya hanggang sa huli. Ang tapang na yun ay galing SIO. Ika'y nagbigay sa kanya ng huling init at pag-asa sa buhay. Ang pinagsisisihan niya. Nung nasa Huanyao Island kayo. Hindi kayo nakakita ng asul na liwanag sa dagat. Ibig sabihin, hindi swat at hindi meant to be. Pinapasabi niya sa'yo, naniniwala siyang sa susunod na taon, sa Huanyao Island. Makakatagpo ka ng babaeng mamahalin mo. Makikita Montag. Ang sarili mong kaligayahan. Makikita Montag. Ang magandang bioluminescency, ang mga asul na luha. Yan ang tapat niyang pagbati. Mga panauhin, mahal na mga kaibigan, ngayon tayo'y nagkakasama sa magandang baybayin upang saksihan
ang kasal ni na Ginoong Maminsi, at pinipining Sushansan. Pumasok sa banal na yugto ng kasal. May isang bagay na kailangan kong aminin sa'yo, anak. Ang laliking, si Liang Xiangyu, ay hindi isang manloloko. Pinazuri ka o ziyanihaha. Isang matapat at mabuting kabataan siya. Tay, Akala ko, sa tadhana mo, kailangan mong hapin ang pagsubok ng isang manloloko. Kung malaki o maliit na manloloko, mas mabuting pakasalan ang malaki. Totoo lang. Sa negosyo o sa buhay, ang pinakamahalaga ay ang katapatan. Noong nakuha ko ang puso ng nanay mo sa paloloko. Pero yon ay palolokong may tunay na pagmamahal. si Liang Xiangyu ay hindi naman ako niloko. Ikaw ang munting sanggola ni Tai. Sa Kime Kao. Nahawak ng matagal, ngayon ay lilipad na. Kung gusto mong lumipad, lumipad ka ayon sa iyong puso. May oras pa para sa lahat. Salamat, Tay. Ay, ako. Shansan. Tai, ano ba yan? Anong nangyari? Hindi ka o rin alam. Ano ba ang nangyari? Sanay na ang bata sa akin. Palaging pinagbibigyan. Ngayon, malakas na ang pakpak. Gustong lumipad. Hindi na mapigilan. Pero itong kasal, hahaha, itong batang to. Ganyan talaga ang ugali niya. Tingin ka o. Hindi talaga kayo bagay. Salamat sa iyong pagtitiis sa kanya. Alam ko rin na mahirap magpatakbo ng negosyo. Maraming tao dito, hindi maganda mag-usap. Bukas, papadalhan kita ng 3 milyon, okay? Salamat, Tai. Huwag, tawagin mo na lang akong Boss Zhu. Xiangyu. Hoy, Ikigay, saan ba ang lugar ng pinagmulan mo? May diskriminasyon ka ba sa lugar? Saan? Aaminin ko, wala talaga akong huko sa Binhay. Ipinanganak at lumaki ako sa Hangzhou. Zhejiang ang huko ko. Bukas ng 9 ng umaga, dalhin mo ang key mo, mag-report ka sa Civil Affairs Bureau. Alam mo ba ang address? 55 Dakao Jiao Lane. Dadaan sa Good Morning Homestay, papuntang Paper Short Lovelong Square. Kilalanin mo. Bigay sa akin. Ano? Ang singsing para sa kasal. Itinapon mo, di ba? Bayaran mo. Ang singsing, hindi ko na mababayaran sa'yo. Pero, ibabayad ko sa'yo ang buong buhay ko. Ay, tingnan mo, parang blue tears. Tanging ang mga naniniwala sa pag-ibig. Para makita ito. Naman, asul na luha. Sa wakas nakita ko na.